Hello? Hi, Papa Jack. Hi, magandang umaga Magandang na. umaga po. Morning na pala, sir. Oh. Masaya to. Pag may Opo. lalaking caller, happy tayo, happy. Oo. Ano pangalan? MJ po. MJ? Apo. Pusa, hindi na naman pinag-isipan. Wala man lang hirap. Yung kanina, pinag-isipan niya na una, Venus. Oh. Ano ba yung pangalan ng una? G. Medyo napag... Ito, ano... Anyways, ilang taon na si MJ? 27 po. 27? Apo. Mm. Asa ka ngayon? Nandito po ako ngayon sa Valenzuela pero originally from San Juan City. Valenzuela. Valenzuela na lang kasi nandiyan ka ngayon. Okay po. Alright. Anong ginagawa sa buhay ni MJ? BPO employee po. BPO. Okay. Asawa ka na ba, pare Koy? Yes po. Yun po yung pag-uusapan natin, Papa Jack. Bakit? Maghahanap ka dito? Wala kaming binibenta rito gano'n. Ha? Hindi po. Hindi Okay, po. Mm-mm. Okay. Magkwento ka na. Yeah. So, ayun po. So, nagkaroon po ako ng living partner. So, we've been together since 2020. And nagkaroon po kami ng anak 2021. Another thing po pala is I met her na may panganay na rin po siya. Single mom. Ano po? Sorry? Single mom ka ko. Yes po, opo. Single mom po. Saan mo siya na-meet? On what occasion kayo nag-meet? Bali, ano po, yung isang ahente ko po that ay kaibigan siya. Tapos, nagkakilala po kami dyan at pinakilala po kami sa isa't isa. Nireto o hindi naman? Siya. Hindi naman po nireto. Pinakilala lang po. Akala ko TL, bagay kayo ng tropa ko. Kayo na lang kaya. Akala ko gano'n. Hindi naman po gano'n. Hindi naman po. Pinakilala lang po. Okay. Hindi ko po alam kung birthday or fiesta dun sa San Juan that time. Tapos, ayun nga po, tumigdalong. And at first, nung una, okay po. Kumbaga parang first time ko lang din po kasi doon na magkaroon ng partner na may anak na, no? And at first, yung mga magulang ko, syempre, parang against po sila doon. Kasi sabi nga po nila, pipili ko na nga lang, yung ganito pa, yung ganyan. Sabi ko, hindi naman po sa ganito yun. Sinabi ko sa kanila. Okay. And yeah. And ayun po, nung una pa lang po, sinasabihan ko na siya na bumukod na kami. Kasi nung hindi pa po kami nagkakilala, yung pong anak niya ay end siya. Doon pa rin po nakatira sa parents niya. Tapos nung nagkakilala na po kami, sabi ko sa kanya nga na bumukod na kami, ganyan. Well, bumukod naman. Pero ang problema nga po is literal po nakatapat lang ng bahay nila. Yung nilipatan namin, no? Okay. Ibang bahay na po yung tinitira namin pero katapat lang talaga. As in, ng bahay niya. ng parents nila. Ng parents niya. Okay. So kumbaga, inalis mo siya pero itinawid mo lang ng kalsada, parang ganon. Oo, parang ganun nga Hindi po. naman masama. Kasi, hindi, kasi nga po, ang nirarason niya po sa akin, maganda nga daw po kasi yung benefits dun sa lugar nila. Maganda. Sabi ko, sige, para wala na lang diskusyonan or what. Sabi ko, sige, fine. As long as meron tayong sariling place and whatnot. And ayun nga po, from this moving forward na po ng 2024, nakapagpatayo po kami ng bahay sa San Juan City lang din po. Although malapit lang din po dun sa bahay nila, pero alam niyo, medyo mas malayo na po.
ng konti kaysa So, dun sa dati namin lumayo na tinitirahan. kayo. Opo. But in the same vicinity Lumayo na lang po kami. din, parang ganon. Yes po, opo, Okay, opo, parang okay. ganun. Same barangay, same barangay, pero magkaiba na po ang street. Okay. Mm. Tapos, unfortunately, nung 2024, parang around April, nasunog po yung bahay namin. No? Oh, sorry. Yeah. Yung And, nirerentahan ninyo it's na sunog. Hindi po. Yung bahay po na pinatayo namin, dalawa. Pinagatian po namin. Yung oh my God, okay. Yung malapit sa bahay nila. Yun po. Ano, talagang naabo ng gusto? Wala po. Ang natira lang po sa amin nun is yung washing machine. Tapos yung mga damit na nakalagay sa washing machine. Tsaka yung kabibili lang po namin na aircon na hindi pa po na-install. Kaya nabuhat. Opo, nabuhat po. Nabuhat po namin mag-asawa. Okay. Panabas. That's sad. Okay. Yeah. Tapos, ayun na nga po, it all went down nung time na yon kasi after couple of months, yung long-term work ko po is parang nagkaroon ng how do I say this? Retrenchment? I mean, don't get me wrong, Papa Jack. Hindi po. Kumbaga parang the management changed, which is yung mas mataas po sa akin. Kumbaga yung dati ko pong boss ay nag-retire na. Tapos pinalitin po siya ng bago. Okay. And doon po nagsimula yung parang mainit po yung dugo sa akin nung pumalit. And parang overworked, yet Undercompensated. below the undercompensated po yung nangyari sa akin. And umabot po sa point na parang okay lang naman sa akin, nasisigawan na ako ng boss ko na kaming dalawa lang, pero yung maririnig pa po ng ibang tao parang nakakababa naman po ng So, alam niyo po yan ng pagkatao. okay. So to make the long story short again, nag-resign po ako doon, nagpasa ako ng resignation, tapos sumuwi ako sa bahay namin. I mean doon sa nirerentahan namin nung time na yun, kasi nga nasunugan kami. Tapos ayun po, Magkakasunod, nagkaroon po ako ng kaya nga po, kumbaga nagkaroon po ako ng trauma na bumalik sa ganitong industry dahil nga po sa nangyari na yun. And di rin naman po ako magmamalinis na palipat-lipat ako ng trabaho, naging hopper po ako. Yun po yung term ng dito sa industry na yun, hopper ng company. Naging palipat-lipat po ako ng company, tapos nag-try din po ako mag-delivery rider, however hindi po talaga sumasapat yung jowa mo, may work naman siya ng time na to? Meron naman po. Meron Okay. po siyang work. At Nag-work least, po siya. Nung time po na nagkasunog, bago po magkasunog, pinag-resign ko po siya. Kasi nag-start up po kami ng small business. Okay. Kumaga meron po kaming, meron po kaming yung mga merienda po, merienda. Tapos meron din po kaming online business na yung mga ready-to-wear na damit, bata, pambabae, ganun po. So meron naman pong income na pumapasok kahit po nasa loob siya ng bahay. And then at the same time, nag-work din po ako noon. Pero yun nga po, nagkasunog, tapos nawalan ako ng work, palipat-lipat. So yung mga savings po namin ay nagalaw. And ayun po, after noon, nung nagpalipat-lipat na ako ng work, parang nag-start na siya maging moody, ganyan. Kasi nga syempre, pera yung pinag-uusapan. And may anak na kami, dalawa pa. Mga parang ang nangyari siya yung sumalo sa akin nung mga time na yon. And come 2025 po ng June, there's this one day na lumabas kaming dalawa na mag-asawa. Tapos, pumunta kami ng somewhere in Quiapo para magpagawa ng salamin. And then after siyempre kainitan ng araw, nagtagpo yung init ng ulo namin. Ending, bumalik na lang kami ng bahay. Tapos, umalis ako. Nagkapikunan kayo? Opo, parang gano'n. Habang nasa labas po. Ikwento mo, bakit ka nagkapikunan? Hindi, maliit na bagay lang yung papatsak eh. Kumbaga parang dapat kakain kami muna ng lunch noon. Sobrang tagal ng pila.
tinatanong ko siya kung gusto niya ba mag-antay. Kasi sa akin naman po, willing ako mag-antay. Ito sabi niya parang, ikaw bahala, ganito, ganyan, ikaw bahala. Alam niyo po yung, yung parang, ayaw niya na lang ayaw tawag dito, sabi ko sa kanya, ba't di mo na lang kasi sabihin na gusto mo nang umuwi or gusto mo kumain sa ibang lugar? Pwede na magsabihin na ganun, sabi ko ganun sa kanya. Medyo, syempre pagod, tas mainit, tas pares kaming gutom. Nagtagpo yung init ng ulo namin. Tapos yun, pinatid ko na lang po siya dun sa bahay. Tapos, ako naman po, nung mga time po kasi yun, nag-deliver po ng pagkain. Hello, nag-garbled ka bigla. Ano yan? Nag-deliver ka ng pagkain, so nag-work ka na lang. That's what you're saying. Opo, yun na lang po yung ginawa ko nung time na. Tapos, nung araw na yun, mga around 3 p.m. po yun nangyari. So, 4 p.m. nakauwi na kami, bumiyahe ako. Tapos pagdating ko ng mga so, hindi nyo na nagawa yung dapat nyo gawin sa Quiapo? Hindi, nabili naman po namin okay naman pala. Nakapagpagawa naman ng salamin niya. Kasi yun, sabi ko, nung umuwi na, bumiyahe na nga po ako ng food panda. Bumiyahe na po ako ng food delivery. Pagbalik ko ng mga 9 p.m, nadatang ko walang tao sa bahay. Nako. Naman po, sinag ko dun sa bahay nila. Wala din siya dun. Tapos tinawagan ko po siya. Sabi niya pupunta doon siya sa bahay ng cowork niya. Okay. Sabi ko, sige, okay, walang problema. Kinabukasan, umuwi siya ng around 6 kasi may pasok siya ng 8 a.m. Tapos, tinanong ko lang, saan ka galing? Ba't ngayon walang umuwi? Sabi na, galing nila sa sa kawork ko. Ganyan, nagpalamig na ako ng ulo. Hindi, okay na po. Sabi ko, sige, okay, fine. Kasi tiwala naman ako sa kanya. Okay. Tapos, back to normal. Hatid ko siya ng work niya, tapos biyayaw ng mag-work din ako sa kalsada. Tapos, sunduin ko siya ng 9 p.m. Ayun, pag-uwi po namin ng 9 p.m. dun sa bahay, ang routine po kasi namin is, pagdating namin ng bahay, magpapahinga siya sa kwarto. At ako naman, magpe-prepare ng food. Ikaw, magpapahinga siya, ikaw magpe-prepare ng food. Opo, ganun po yung routine namin. Ngayon, nung time po na yun, chinek ko siya dun sa loob ng kwarto. Kumbaga parang nagpo-phone lang siya. So sabi ko, sige, phone muna ako. Pahinga lang din ako saglit. Tapos kasi kasuhin ko. Tapos nagulat po ako kasi nakita ko yung isang story ng lalaki na yun po, doon po ako nagulat na parang kilala ko to. Although kalahati lang po ng mukha. Yung parang from head hanggang sa ilong lang po yung kita dun sa babae. No. Okay. And nung nakita ko po. Saan mo nakita? Sa story po sa IG. Sa account niya, account mo? Account niya po. Okay. So may lalaki nag-story na nakatago lang yung, hindi nakakita yung buong mukha ng babae. Opo. Okay. Pero kita po, magkasama sila sa isang photo. Okay. Kasi nga po, siyempre parang, siyempre ilang taong ko lang kasama yung asawa ko. Of course. Parang kilalang nyo na po yun. Diba? Kilalang alam ko na yung nilat siya ng mukha niya. Hindi, ayun. Siyempre, kinonfront ko po siya. Tinanong ko siya. Sabi ko, ano to? Sino to? Tapos, ilang sa sumasagot. Bumalik lang sa pagka-phone niya. Tapos ako naman ang ginawa ko. Inagaw ko yung phone niya. Tapos, lumabas ako dun sa compound namin. Tinawagan ko yung guy. And nakita ko po kasi talaga na mayroon silang conversation. Okay. What did you find out? And, ayun nga po. Kumbaga parang nilabas. Hindi niya naman po siguro ako masisisi ko. Tinawagan ko yung guy. Sumagot siya parang sinigaw ko. Pinakura ko. Hello, napuputol ka, Brad. Hello. Ay, sorry. Hello? Yan, okay. Tinawagan mo yung guy? Ayan. Opo, tinawagan ko yung guy. Tapos parang siyempre nagalit ko. Sinigawan ko. Minura-mura ko. Ganyan. Tapos binaba ng guy ng call. Okay, wait lang ha. Tawag MJ.
Hanap ka nga ng mas matinong signal, sir. Kasi we don't wanna miss out on the details. Oh, sure. Okay. Mm. Okay na po. Okay. Okay na po. Okay, go ahead. Yan nga po. And ayun, bumalik ako sa loob ng bahay. Mhm. Ano kami, kumbaga sa ano yun, ba't yan to, ba't yun yan. Parang di siya sa nato. Tapos ang sinabi niya sa akin, ang pinaka-reason niya, napapagod na nga daw siya na sabihin yung responsibilities. Wait lang. Sorry. Medyo garbled yung tunog mo. Para ka nagmukhang dalag, tapos nagsasalta ka sa underwater. Ganun. Naging tilapia ka na. Hello? Yes po. Hello? Okay na po yung connection. Okay na po ba? Sige, go ahead. Yan nga po. And yun nga po yung sinabi niya nga sa akin na parang napapagod na nga daw siya na sinasalo yung responsibilities, yung experiences namin. And I completely understand naman po yun, no? It's my responsibility as yung parang haligi ng taalan. Okay. And, ayun, to make the long story short ulit, umalis na lang po ako dun sa bahay kasi pinapaalis niya nga po ako. Pinalis mo ako sa bahay. Umalis ako ng bahay namin around June. Okay, wait lang. MJ. We do not understand you. We don't understand you. Like, garbled po ba or yung story ko? No, garbled. Naka-earphones ka ba? Hindi po, naka-handheld lang po. Try ko po magpalit ng connection. Wait lang. I have many questions. Hello, okay na po ba? Much better. Much better. So, ibig sabihin, instead Ayan of, kumbaga, hindi niya dininay and she asked you to leave. Yes po. Ganun po yung nangyari. Hindi niya dininay. What did she say Hindi niya about the cheating? Anong part doon ang inamin niya? Na, kumbaga parang, hindi, ang nangyari po kasi doon, parang ano na eh. Parang ako yung nag-beg sa kanya na tigilan niya na. Sabi ko, tigilan mo na unang kausapin. Maging okay na tayo ngayon. I'll be better. Sabi ko sa kanya. Okay. Pero ano daw relasyon nila? Yun nga po, naging sila. Tinanong mo, gaano katagal na nangyayari ito? Kailan pa? Saan mo nakilala? Ganon? Hindi ko na po tinanong kung saan niya nakilala. Why? Ang natanong ko na lang po is, kailan pa kayo nag-uusap? Sabi ko gano'n. Okay. Sabi niya po sa akin, 4th of June. Nangyari po yung away namin nung nasa Quiapo kami, nung 6th of June, 2025. So bago pa kayo nag-away, may kausap na siyang iba? Opo, may kausap na po siyang iba that time. Saan niya nakilala yung lalaki? Online lang daw po parang Facebook. Nagkita na sila? Ganun? Nagkita na sila? Ang unang kita daw po nila is yun nga po, yung gabi na hindi siya umuwi. Yung sabi niya sa akin ay pumunta siya doon sa work, sa work. Yeah. Okay. Nagkita sila? Saan sila nagkita? Sa around Antipolo daw po So nagtalik daw sila? Hindi po. Kumbaga ang nangyari, nag-rant lang daw siya dun sa guy about me. Not able to prevent from our family. Kami daw po, ako daw po yung naging topic nila. Nahirapan akong marinig ka. Sorry. Hello? Yes po. Hello. I'm having a difficult time understanding. Palit pa ako ng connection. Is it better now? Hello? Okay na po. Yan, better na naman. Yes po. And ayun nga po. So, umalis po ako ng bahay around June. Lumipat ako dun sa apartment namin kasi mayroon pong, hindi ko alam kung matatawag sa ancestral house ng tatay ko or ng pamilya ng tatay ko. Pero dun po ako nagstay for 6 months until December. Okay.
Tapos come December, tandang-tanda ako po yun, December 18, nag-message siya sa akin. Sabi niya, balik ka na. Namimiss ko na yung pag-aalaga mo sa akin pag na-hospital At that ako. point, Kasi meron doon siyang kundi. at that point, kalahating Mm. taon na kayong hindi magkasama, tama? Opo. Okay. And ayun, sabi ko sa parang ayun nga sabi niya balik na daw ako sa kanya kasi nga namimiss niya daw yung pag-aalaga ko pag na-hospital siya. Kasi meron po siyang condition, meron siyang ano ba tawag doon? Right renal cortical cyst, parang gano'n. Ulitin mo nga yan. Na Meron siyang ano? right renal cortical cyst. Renal. Ano nga babahagi ang renal? Parang sa bandang sa tagiliran daw po, ibanda. Hindi ko lang sa tagiliran. Or, basta yung lagi pong sumasara yung tagiliran niya. Parang sa Tapos lagi kidney. daw parang ganun nga po. Okay. Tapos meron din siyang acid reflux, ganyan. Okay. Kaya pabalik-balik po siya ng hospital. Tapos ayun nga po, nung going back dun sa December 18, nag-message siya sa akin na balik na nga daw ako kasi nga siya daw pag inaalagaan ko siya sa hospital, ganyan. Okay. Tapos, pinag-isipan ko po yun na hindi naman sobrang tagal, parang ilang araw. Magasabi ko sa sarili ko, pag bumalik ako dito, kumbaga pag bumalik ako sa kanya, wala na, no questions asked. Kumbaga parang limot na lahat ng mga nangyari sa amin 6 months ago. Pero yung 6 months na hindi kayo magkasama, because she left, diba? Did she try to communicate with you or hindi rin naman? I was the one trying to communicate with her. So siya nung yung time na yon dismissive siya. Yes po. Okay. And ayun nga po, nung December 22 or 20, ganun po, parang 2 araw pinag-isipan. Sabi ko nga, pag bumalik ako sa kanya, kapatawaran na. Kumbaga, no, wala na akong tatanong sa kanyang questions, wala na akong tatanong sa kanyang kung ano pa ako, ano nangyari sa kanila, ganyan. And bumalik po sa kanya nung time na yon. And okay kami, naging okay po kami. So hindi mo na inalam kung sa 6 na buwan na yon, nakikita sila, nagtalik sila, ganon? Naging sila po. Okay. Naging sila. So, nag-fail yung kanila kaya pinabalik ka niya. Ngayon nga po, yung sinabi niya sa akin na parang nahirapan daw yung guy dun sa situation niya. Kaya siya iniwan, ganyan. Okay. Kumbaga sa akin naman, kasi totoo po yung sinasabi nila na walang lalaki na gusto makarinig ng tungkol sa iba pang lalaki. Parang gano'n. Yun po yung sa sarili ko. And ngayon nga po, so bumalik kami, bumalik ako sa kanya, okay kami. But just for a couple of weeks. Kasi it happened again. Nangyari po ulit yung gano'n na ako. Ganun yung nangyari. Online. Sorry. Difficult. She met another guy online. Okay. And ayun, parang but nung mga time na yun, parang sabi ko, hindi, maayos namin to, ganyan. Hanggang sumabot na sa point na ako na lang yung nagsistay dun sa bahay namin, sa apartment namin. Tell me about the second guy. This second guy, ang alam ko lang po is nakilala niya lang din online. I think through a dating app or something. And then, he transferred to Messenger. Tapos, parang... Nagkita ulit sila nung second guy? Parang nagkita po sila. Okay. And this happened during the time na nakabalik ka na sa kanya? Opo. So what is his what is her motivation to ask you to return and yet manlalalaki siya para lang may taga-alaga siya? Siguro po ganun. And siguro yung mga time na siguro hanggang ginagaslight ko lang din sa sarili ko na maging okay pa kami, maayos pa namin ito.
Kasi sino ba naman ako? I mean, I'm just a dad na gustong magkaroon ng buong pamilya, yung anak. Okay. And ang mahirap po kasi every time, kasi yung anak po namin nasa parents ko, nasa side ng parents ko kasi nga parehas po kami nag-work. Siya So, pang wait umaga, lang. ako pang May gabi. sarili kang anak, di ba? Bukod pa sa anak niya, tama? Apo. Okay. So, yung anak niya nasa kanya. Yung panganay po namin na anak ay nagsistay doon sa side ng parents niya. Pag sinabing panganay, ito yung anak niya bago naging kayo. Opo, Okay. yun po. So, tinuturing mo Tapos talagang anak. Opo naman. Okay, that's good. And yung pangalawa po namin, yung bunso, doon po siya nakatira sa side ng parents ko. Okay. Kasi kumbaga, parang kaming dalawa lang po yung nasa loob ng bahay. Pero every weekend naman po is pumupunta-punta lang ako sa mga anak namin. And pero ayun nga po, masarap ako. Ayun, parang ngayon nangyari nga po ulit, ganyan. Tapos parang ako na lang yung nagsistay dun sa bahay na umabot namin sa point na ako na lang yung nagsistay sa bahay. Tapos siya, doon na siya umuwi sa bahay. Okay. Doon na siya umuwi sa guy. The second guy. Apo. Hello. Brad, ang hirap ng signal mo. Kalahati ng atensyon ko, nandun ako sa iniintindi ko yung sinasabi mo sa akin. Sorry po. Okay na po. Nag-umpisa naman tayo na okay yung signal mo. What happened? Nag-switch po kasi kanina po naka-wifi ako. Tapos sabi nyo, parang nagpuputol-putol. So nag-switch po ako sa mobile data. Do you think it would be better kung babalik po ako sa wifi? Hindi ko alam. Basta gusto ko na matinong signal. Dali. Okay na po. Ulit. Hello po? Hello, yeah. Okay na po. Okay. Hindi ka naman naka-loudspeaker, no? Hindi po. Nakahanod lang po ako. Okay, sige. Yes, sir. Go ahead. Ayun. So, yun nga po, umabot na sa point na hindi na siya umuwi ng bahay. Umuwi lang siya every Saturday or every Sunday. Or if ever man na meron siyang kailangan financially, kanya. So, ayun po. Tapos syempre, ako rin naman po, tao lang din naman ako. Umabot na rin ako sa point na parang ayoko na nung ganito. Na thankful ako kasi may mga kapitbahay kami doon na parang naging kasama ko, na nakakakwentuhan ko, ganyan. Pero at the end of the day, parang oh my God. sabi ko yung Oh my God, your signal, pare ko. Walang point ng usapan na to kung hindi ko narinig yung 80% ng sinasabi mo eh. wait, bababa po. Hello po. Hindi. Hindi pa rin? Ida-dial kita ngayon ha. Tumawag na ako. Hindi ka, Ano po? nanonood ka ba ng live ang kausap mo? Ako hindi naman. Hindi po. Isa lang po yung device na gamit ko. Sige. Wait, matawag ko sir ha. Okay po. Alright. Yan, you're back. Hello. Hello po. Okay, go ahead. Tuloy mo yung kwento. Ayun nga po. Umaga parang umalis na rin po dun sa bahay namin. Tapos, ngayon parang, is it worth it? Ewan ko. Siguro alam ko naman yung sagot eh. Alam ko na yung sagot. Alam ko na yung, alam mo yan, alam ko na yung dapat gawin. And parang need ko lang ng tama ba yung gagawin ko. Tama ba para sa akin, especially para sa anak ko or sa anak namin. Alin doon? I wanna stop na parang gusto ko naman wala ng pakialam sa kanya. Gusto mo akong tanungin kung okay lang?
I mean, alam ko naman po yung sagot and the answer is yes. And parang tama ba yung ganun na parang mawalan na ako ng pakialam sa kanya? Oh, tama. Ang ang ano po kasi, sa akin lang eh, parang umaasa pa rin kasi ako na maayos kaming dalawa. Na darating ulit yung point na magiging, ayun, babalik ulit kami sa dati. Umaasa ka ha, tas twice ka na niya niloloko? Ha? Parang ganun na nga po. Mm. Hiwalay na kayo ngayon, di ba? As we speak tonight, tama? Yes po. Okay, good. May kasama na siyang lalaki ulit ngayon, di ba? Opo. Oo. So, sabihin na natin, di ba, na gusto mo siyang balikan. Halimbawa, tanga ka talaga o gusto mong balikan. Di ba? Halimbawa, di ba? Talagang bobo ka talaga, gusto mong balikan. Siya ba gusto niya? May lalaki na nga siya eh. Baka nga magka-sex sila ngayon eh. Nakapatong siya dun eh. Wala ka bang ano? Don't you have a little bit of regard for your manhood, for yourself, pare ko? Ha? Wala ka bang regard Siguro sa sarili dahil mo ano pagka lang. wala ka bang regard sa sarili mong pagkalalaki para 'di ba? Tama na yung nanlalaki nung una o lumande. Makati eh. Mm. Malandi eh. Oh. Nagpunta ng ano, ng Antipolo. Niwala ka namang nagrant. Bakit magrarant 'yon? Stranger magrant ka, magtatalik kayo doon. Ba't kayo punta Antipolo? Nagtalik sila noon. True enough, 'di ba? Oh, nag-live-in sila nung wala ka. Oh. Okay na yun, napatawad mo siya doon. Mahal mo eh, di ba? Okay lang yun. I mean, unquestionable yun. That's completely fine. Pananahimik na buhay mo, tinawagan ka niya, sabi niya, balik ka na. Bumalik ka naman. Kasi malalaki ulit, iiwanan ka niya. Kasi may nakitang iba. Tapos magtatanong ka, kung tamang maghiwalay na kayo, ipagpalagay na natin na gusto mo. Siya ba gusto niya? That's number one. Number two, bakit? Bakit mo gusto ng jawang malandi? Na anytime pwedeng hubarin ng ibang lalaki panty, bakit? Ha? Siguro nandito pa rin po kasi ako sa point ng buhay ko na mahal ko yung tao. Ano? And Lasing ka at the ba same ngayon? time, hindi po. Gusto ko, nandito ako sa point ng buhay ko na mahal ko yung Alam tao. naman natin yun. And Diba? Oh, alam naman natin. Hindi mo naman pagkakailang mahal mo. Ang tanga mo nga eh. Hindi naman masamang bagay yun kung mahal mo siya. Okay lang yun. Hindi masama kung mahal mo siya. Carry lang yun. Diba? Pero tama bang magkasama pa kayo sa buhay? Talaga ba? Tama ba magkasama pa kayo sa buhay? Ha? May iba na siya, Brad. Actually, hindi na question ito kung magbabalikan kayo o hindi. May iba na siya. She's now with somebody else. Someone new. Ilan taon kayo naging magkasama? 5 po. 5 years. In 5 years po. in 5 years, average of 2.5 years, may lalaki siyang iba. Hindi ko kine-question yung kakayahan magpatawad, di ba? Hindi ko kine-question yun. Kasi kung talaga may kakayahan ka magpatawad, well and good. Okay. Kasi kahit sarili ko po tinatanong ko na rin eh, na pag naging okay, baka may ulit magiging, alam mo yun, magkakaroon ba ako ng peace of mind. Mahal ko yung tao pero total
ulit ako na baka mangyari ulit pagka kung sakali man. Meron Kung na nga sakali, siyang iba. Wag, you know. wag mo natin pag-usapan to na parang desisyon mo ito. Hindi ka na nga niya pinili. Hindi natin ka-questionin kung mahal mo o hindi, o naniniwala na kami. Bakit? Pag nagbalikan ba kayo, desisyon mo lang ba ito? No po. Ibig ba sabihin dahil kaya mo magpatawad, gusto ka niyang balikan? Ano ba? Minsan po. Ilan taon ka na? 27 po. Bata ka pa. There's plenty of time to fix your life. Kasi aminado rin po ako, Papa Jack, na parang I'm losing motivation. No, I know it sounds bad, especially meron akong anak na umaasa sa akin. But parang alam niyo po yung parang hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Okay. Ayoko umabot sa punto ito yung usapan natin, but we're here now. Okay? Hindi ko kinakatawa na sunugan kayo ng bahay. Yes po. Pero maybe it's the universe telling you that you are not supposed to build a home together because it will be for nothing. Maybe That's it's the the hardest part. maybe it's the Sorry po. maybe it's the universe. 'Di ba? Telling you na you're not supposed to build a home together. It will be for nothing. Honestly. Maybe I'm just trying maybe I'm just trying to find reasons para magising ka na. I don't know. Could be wrong. But I'm trying to save you. Alam niyo pa, Jack, lagi yung inuulit-ulit yung interview or karosita, yung sa Tony Talks niyo po. Hindi ko naintindihan ano yan. Yung sa Tony Talks niyo po, lagi ko pong pinapaulit-ulit. Wag na, ito kausap mo na ako dito, wag, 'di ba? Okay naman yung doon. Maganda naman yung mga pinagsasabi ko doon. Pero ito kausap mo ako. Totoo I-apply po yung sinabi niyo, na- ang hirap let go. Ang hirap po mag-let go. Sobrang hirap. I know. But this is no longer within your choice. Kasi may pinili siyang iba. Sobrang hirap lang talaga, Papa Jack. As in, lalo pag yung umuwi ako sa bahay namin sa Bulacan. Tapos, ang bungad sa akin nung anak namin, yung anak po namin dalawa, ang bungad sa akin, lagi po lagi sinasabi sa akin, where's mama?
Nasaan po si mama? Gumaganon sa akin. Ang hirap lang po. Sobra. What do you say? Naaawa ako sa sarili ko pero mas naaawa po ako dun sa bata. Mas naaawa ako sa anak. Yeah, but it is what it is. That's that. It is what it is. Lagi ko na lang sinasabi sa kanya na nasa work si mama, busy si mama. Yun na lang po yung lagi kong sinasabi. Mhm. Dala sa mamumuhay ng Bulacan para at least yung anak mo, ikaw man lang makasama niya. Oo nga po. Actually, ang plano ko po talaga is, di ba nga po umalis na ako sa bahay namin sa San Juan. Mhm. And as of right now, dito po muna ako nag-stay sa Valenzuela kasi may pasok pa po na malapit. Yung work ko po kasi walking distance lang dun sa bahay namin sa San Juan. And ngayon, nandito po ako sa bahay ng tita ko. Tapos, may pasok po ako dun. Dito po muna ako umuwi. Good. Kasi malayo nga po pag sa Bulacan. Parang masyadong Well, hindi ko na alam. masyado pong malayo. Hindi ko na alam ang mga sagot sa tanong na yan. These are all logistical questions, pare ko. Yeah. Okay, now, listen to me carefully, ha? Apo. Other than the fact na may anak kayo, I don't see anything good that happened in this relationship. Kung kwento mo lang pagbabasihan ko, ha? Mhm. Okay? Mhm. Now, listen carefully. Apo. Okay. Ano trabaho mo ngayon? Sa BPO po. Okay. Ano ka sa BPO ngayon? STM po. Ha? STM. Oh, so you are back to your old footings. Apo. Good. I think you can achieve better and more in life kung hindi kayo magjowa nito. Bilang kaibigan mong lalaki, Brad, pagyamanin mo sarili mo. Pagyamanin mo sarili mo, I want you to be the best version that you can be because you are just 27 years old. Alam mo, pagpatak mo ng mga 30, 31, 32, pag hindi mo ito tinigilan, you are going to regret that you've spent more years being stupid around this girl. Bata ka pa. Bata ka pa. Feeling ko ano lang, masyado ka lang, how do you say that? You have just been so enamored by this girl. The reality is, the chapter of your life where you can spend time together as partners is already over. Pinipilit mo na lang. How do I let go of the past, Papa Jack? Ano na? Paano ko po i-let go? Paano ako mag-umpisa mag-let go? Paano? Drama na lang yung how do I let go of the past. Drama na lang yun. Hindi na kayo magjowa. Let go pala sabi mo. Pasensya ka na, ganito akong kausap, ha? Pag ang kwentuhan natin kasi, nilagyan natin ang drama, how do I let go of the past? Di ba, ang hirap sagutin, di ba? Wala ka nang kailangan let go, you just have to move forward in life. You just simply need to move forward in life. You are young, you've got time. Di ba? Matalino ka naman. Di ka naman siguro magiging team leader sa BPO kung bobo ka, di ba? Di ba?
Tama na nasa kasaysayan ng buhay mo, nagkaroon kayo ng anak, that's it. Siguro nga Papa John, ikaw lang yung inaantay ko na magsabi sa akin ng gano'n. Kasi ang dami na talaga nagsasabi sa akin. My friends, co-workers, colleagues. Ang dami na nagsasabi sa akin na ayun, kung ano po sinasabi niyo sa akin, bata pa ako. Well, generic naman to eh. Generic to, Brad. Oo. You did not need anything like, di ba? Anything from me and anyone like me para malaman niya sagot dito. Diyos ko. Hindi natin kailangan ng kahit anong matataling haga dito. Wala. Kailangan mo lang mag-move on sa buhay. Kailangan mo lang i-let go to. Kailangan mo lang mag-umpisa ng panibago. As simple as that. Well, it's not that complicated to understand your situation. Yeah. Yeah. Mga friends ko, ang galing kong, kasi tagal ko na nakikinig sa inyo and may mga friends din ako na nagtatanong sa akin about, same situation pero hindi ko ma-apply sa sarili ko yung mga sinasabi ko sa kanila. MJ. Oh. I want you to listen very carefully. Yes po. Kung ang pag-uusapan natin dito, yung aspeto ng pagiging lalaki at pagiging partner bilang lalaki sa isang babae. I want you to listen carefully. Ready? Yes po. Tayong mga lalaki, we are expected to be the warriors of the relationship. And that means in all aspects of it. You're the protector, the provider, the direction of whatever trajectory the relationship is gonna go for. Tayo yan. We provide that for the relationship. At least, in general. But, as we dedicate all that we can for a person that we love, the participation of our partners is to provide us the inspiration to do so. Sa kanila tayo huhugot. How do we deliver to that expectation? Masarap ipagpatayan yung relasyon kung alam mong your partner is very well aware of your true value as a partner. Someone who affirms you, someone who completes you as a man, someone who praises you as a warrior sa relasyon. And that, it doesn't take much from a woman to do that pag mahal ka. But of all the things that a woman can do for a man,
the best thing that a woman can provide to a man, for a man to function in the best capacity, is respect. And that is something he no longer has for you. She no longer has for you. She no longer respects you. We measure love by the amount of respect we enjoy sa relasyon. And she no longer respects you. I think that's more than enough for you to consider para magising ka na. That's more than enough for you to be aware of, para i-let go mo na siya. Bago pa mapalitan ng galit, no? Yung sama ng loob. Hindi ko nga maintindihan yung tanong mo eh. Paano mo i-let go yung isang bagay o isang tao na hindi na sa'yo? I'm not meaning the person, but of the memories and the past. Sige, drama yan. Sige. Hindi ka makamove on. Sabi mo eh. There's no amount of highfalutin words I can use para sa'yo, para maintindihan mo. I will just simply say, ilan mo na yan, Brad. Mukha ka ng gago dyan. As simple as that. And you should actually agree with me. Okay po. Improve mo yung sarili mo, Brad. Actually, nung last year, I started improving myself na po ng mga time na yun. From 115 kilograms down to 90, 95, I think. Good. Whatever it is. Whatever it is. Yeah. Ano pa man ang version mo niyan? I can respect that. Mm-hmm. And ano daw? Siguro kailangan ko lang i-focus yung sarili ko. Yep. And especially sa anak ko. Of course. Ayaw na muna. Tama. Ayaw na muna. Hindi ko Sarili ko muna. Sabi ko po, this time ako na lang muna ulit. Of course. Babalitaan mo ako, ha? Yes, Papa Jack. Promise? Opo. Sana makasunod po ulit. Next time. I want you to do everything you can so that one day when you get to talk to me again,
I can proudly tell you. Alam mo, nakakabilib yung nagawa mo. I'm proud of you. That's the goal. Yeah, that's the goal. Promise? Ito. Hello, hindi kita marinig. I promise you po. Regards mo ka sa anak mo. Opo. One day, pagkakwentuhan natin siya pa nag-usap na ulit. Opo. MJ, thank you very much for having this conversation with me. Thank you. Thank you so much, Papa Jack. It was a dream come true. Sobra. Ingat ka po. Ingat po kayo.